Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang publiko na huwag kainin ang mga isdang nahuli mula sa mga lugar na nakitaan ng oil slick o tumagas na langis mula sa oil tanker na MT Terra Nova. Paliwanag ng BIFAR, mapanganib kasi ito sa kalusugan at posibleng magdulot ng food poisoning. Sa sensory evaluation na ginawa ng ehensya, ilang isdang nakolekta mula sa Noveleta at Rosario, Cavite ang nakitaan ng bakas ng petrochemicals. Samantala, tiniyak naman ng BIFAR na patuloy ang kanilang pagmomonitor at market inspection upang masiguro ang kalidad ng mga isdang dinadala sa mga palengke. Suportado ng mga senador ang pagkakaroon ng maayos na flood control and management plan ng pamahalaan upang maiwasan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works, binigyang diin ni Senator Bong Revilla Jr. na dapat integrated ang bubuuing plano para sa flood control at management. Makakatulong daw kasi ito upang maayos na matugunan ang pagbaha at maiwasan ang mga patse-patseng mga proyekto. Samantala, isa naman sa nakikitang problema ng DPWH ang kawalan ng dredging at desilting nagre-resultaan nila ng mabilis sa pag-apaw ng mga ilog tuwing may malakas na pag-ulan o kapag may bagyo. Samantala, alamin natin na ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong hapon, gikumpirma karon sa Land Transportation Office kon LTO 11 nga nakadawat sila og mulo gikan sa duha ka mga eskwelahan atol sa pag-abri sa klase. Sumala sa labaw sa Law Enforcement Section sa LTO 11 nga si Yuri Lim ang mga reklamo dunay kalabutan sa illegal parking ug sa mga sakyanan nga ginabili na lang kun asa naga-flat na ang ligid ug gipasagdan. Gawas niini duna sa reklamo labot sa mga vendor nga nakaharang sa mga pathway gawas sa eskwelahan. Hinoon gitino niini nga dili kini ilawom sa ilang area of responsibility apan ila na kining i-koordinar ngadto sa local government unit. Kung meron po mga upcoming na mga parent-teachers na mga meeting, it is also welcome, no? Para makita rin nila kung ano yung importance ng road safety. No? Gimo na ang send-off ceremony sa ipang-deploy ng mga sakop sa kapulisan, police auxiliary, kasundaluhan ug uban pang security forces sa syudad. Kini aron nga magbantay ug aron nga masiguro mahimong malampuson ang ipahigayong mga aktibidad sa Kadayawan Festival 2024. Aduna sa pang-deploy nga mga personahe sa Davao City Transport and Traffic Management Office kon CTTMO, City Social Welfare and Development Office kon CSWDO, Central 911 ug uban pang ahensya aron nga mutabang nga mahimong hapsay ang giilang King of All Festivals. Sumala sa labaw sa Public Safety and Security Office kon PSSO nga si Angel Sumagaysay, kapin 20,000 ka mga personahe ang ilang gideploy. Pressed our personnel for that day, no? Kasi sa umaga tapos sa hapon and may sa gabi pa. So I encourage the commanders, no, na magkaroon din ng shifting sa deployment para at least makapahinga. Remember, tao lang din yan yung mga tropa natin. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.